magka-level po kami ng utak nito, Coach Chris, ha? Ate Carmencita. Ask me why. Dali. Oh, that's why. Why? Kami cum laude, ha? Parehas kami cum laude. Oo. Sabi. Tapos, 16 years working experience to. One of the core leader of Iralista. Ulitin ko, cum laude ho. Hindi kami nagkalayo. Suma kabilang school. At the same time, nakasama ko talaga to siya sa Philippines. Allow me to share sa inyo sa photo. Share ko sa inyo. Grabe to. Privilege natin to. Talagang kinulit ko to si Idol. Idol natin to. Oo, napagbigyan tayo. Kaya eto. So, sulitin natin. Ayun lang. Hello po. Okay, palakpakan na natin. Diretsuhin na natin. Hello po. Hello, good morning. Hi. Good morning. Hello po. Hello mga partners ng Team Believers. Hello po. I'm sure hindi lang naman yung mga partners ngayon nasa Qatar, no? I'm sure buong mundo kapartner ng Team Believers. And grabe, salute ako sa pinaka-grand coach nyo. Actually, as much as possible, gusto ko talaga kanina na few minutes na lang talaga sa bahay, hindi pa ako umabot. Kasi galing po kami ng head office, nagkaroon kami ng check-in day kanina, and nasa ako ng konti na lang dito. Kumbaga, intersection na lang. Kaya medyo madilim po yung background ko. But anyway, I'm very grateful po na invite ako ni Coach Brenet na mag-share po sa inyo ng story ko, journey ko dito sa JC. And tama po yung sinabi niya kanina. Grabe, actually, sobra po ako na-inspired sa kwento ni Sir Eric. Kahit lagi ko nang naririnig din siya. Kasi yung lahat ng mga shinare niya kanina, kumbaga overwhelming sa mga kagaya naming bago na nagsastart sa JC. I'm sure ang daming na-inspired travel ng ibang bansa, magkaroon ng mga lifestyle, no? Lahat tayo gusto natin yon, di ba? So, before ako mag-start, gusto ko pakilala muna sa inyo. So, I'm Jean Bacho Orquiola. Tama yung sabi ni Coach Brenet. Pinsan po ako ni Coach Ann, and I used to work naman as a general accountant sa company ni Manny Pangilinan. So, imagine niyo po, 16 years po ako na nag-work. By the way, I'm just 24 years old. So medyo maaga lang po ako nag-start mag-work. si Sir Frank, grabe kong makatawa. Parang kinumpute na kaagad yung yung age ko. Pero kidding aside, I'm 41 years old. So na-introduce po sa akin yung ganitong business at the age of 36. So nakita ko yung progress or the success story ni Coach Ann. But never po niya akong in-invite, never din naman po ako nagpa-invite. Kasi honestly, okay naman po yung work ko before, okay naman yung salary ko. Kumbaga kung nasa corporate world ka, okay naman talaga siya. And ang position ko po, para at least you have info, next to the Vice President ng Finance. Mataas po ba? Yes. Yes, mataas. So kaya andun yung comfort zone na kumbaga, honestly po, pag nakakarinig ako or nakakakita ako ng mga tao na involved sa ganitong industry, ang lagi kong comment, ayan na naman yung mga taong walang magawa. Grabe, no? Pero ako po, naging isang saksi po ako sa lahat ng mga achievements ni Coach Ann. So from there, doon ako na-inspired or na-curious, paano ba talaga yung ganitong industry? And sabi ko nga, hindi ko to pinlano na ma-involve sa ganitong industry. Hindi ko rin siya pinangarap. Kasi first love ko po ang pagiging accountant. Kaya lang nung nakita ko yung ganitong industry, naging greatest love ko yung ganitong industry. Yes! So, hindi naman lingid sa kaalaman ng iba, galing kami sa kabilang company. Actually, may mga kagaya ko ba dito, virgin sa ganitong industry? First time na involved sa ganitong negosyo. So sabi ko before, sobrang mahiyain ako. Wala akong idea paano gawin to. Ang alam ko lang maging accountant for 16 years. Sabi ko, paano ko kaya gagawin to? Isa ako sa mga iisipin mo na hindi mag-e-excel sa ganitong industry. Kasi nga, sobrang mahiyain. Para lang po may idea kayo before, no?
bago ako umakyat ng office, susunduin pa ako ni Coach Ann kasi hindi po ako sanay makipag-usap ng tao. So yung mga tao iniisip, ay hindi to mag-excel kasi sobrang mahiyain, ayaw makipag-usap. Pero dahil nga sa sobrang ganda ng gantong industry, sabi ko, naging greatest love ko yung ganitong business. And for your information din po mga partners natin from Team Believers, 1 year and 7 months pa lang po kami sa JC. Pero sobra po naming appreciated ang JC. So let me share po yung few slides para at least ma-share ko po sa inyo sa mga new partners natin or sa mga hindi na masyadong bago sa ganitong negosyo. At least you have idea lang po sa natin sa akin. Ayan. Nakikita niyo po up yung slides. Opo. Yes. Galing. Ayan. Galing cellphone. So, nasa phone kasi ako. So, ganyan na lang. So, before po, I used to work nga as a general accountant. And because of this industry po, after 8 months sa previous company ko, nakuha ko naman yung first car ko, which is dream car ng husband ko. So, ako yung nagbigay sa kanya ng dream car niya, which is nandito ako ngayon. Ito pa rin yon, yung car na yon, Montero. And because also of this industry, nakapunta po ako ng iba't ibang bansa. So nakapunta po ako before ng Dubai, ng Abu Dhabi, ng Al Ain. Hindi po para maging domestic helper, hindi rin po para magtrabaho. Not to discredit po yung mga partners natin na nandyan po sa Middle East. Nagpunta po ako ng Dubai mainly because mag-inspire ng maraming mga tao at mag-training ng mga partners din before. So doon ko na-appreciate yung beauty ng ganitong industry kasi pwede kanyang bigyan ng time freedom. So isa yun sa lagi nating pangarap or dream natin na gusto natin mabigyan yung sarili natin ng time freedom and financial freedom. Kaya makikita nyo dito sa sa slide ko, nakalagay, I don't work for money. I work for freedom. Kasi kahit alam naman natin kahit gaano tayo kadaming pera, 'di ba? Kung wala tayong freedom, paano natin gagamitin yung dami ng pera natin? Aabot ka ng 60 years old, madami kang pera, pero by that time, hindi ka na pwede mag-travel. Alam mo yan? Or meron ka namang time freedom, tambay ka, pero wala ka namang means para magawa lahat ng gusto mo. So, because of this industry, kumbaga yun yung na-appreciate ko na doing it for 1 year and 7 months, nakuha ako yung time and financial freedom ko with JC. And nakaka-proud lang, lahat. Before po kasi, nung nasa kabilang company kami, sobrang hirap makuha. Yung mga sinabi kanina, shinare ni Sir Eric, ni Coach Eric, sobrang ang daming mga achievements niya or yung mga free incentives. So before yun yung wala sa amin na talagang longing kami sa mga ganyang incentives. And the good thing, nung nandito sa JC, in a span of 4 months, na-hit ko naman yung travel. And first time namin makasama sa Dream Incentive Nights. And so sobra po kaming na-amaze. And few days pa lang before nung naka-transfer kami with JC, naka-attend po kami ng 5th year anniversary. And yun yung ang sarap umattend kasi ang daming na-awardan, daming kumikita, di ba? And last month, naka-avail po ako ng free lifestyle po, yung Samsung Note 10, and last few weeks lang, yung Rolex naman. So, nakakatuwa kasi sabi ko nga, little by little, nakukuha natin yung mga pinapangarap natin. And isa din po ako sa Millionaires Club na ngayon ng Eralista. Bilis. Last November, nag-click kami ng husband ko ng check worth 500,000 combined income namin. And then last 2 weeks ago, nag-click ako 1.187 million. And today, nag-click kaming dalawa, kumurot lang 300,000. So, could you imagine total of 2 million panahon ng pandemic, 'di ba? And isa din po ako sa top 31 worldwide rank top 31 worldwide rank po 'yan ng buong JC. So nakakatuwa lang kasi alam mo 'yun yung effort mo lahat dito. Kumbaga sulit, 'di ba?
sulit lahat ng effort mo. Kasi sabi ko nga sa sarili ko, alam ko sa sarili ko kung bakit ko po minahal itong business na to. Kasi nung nag-work po ako, may makaka-relate dito for sure. Even yung mga OFW natin na alam naman natin sobrang sipag natin, sobrang matiisin natin, sobrang galing natin when it comes to trabaho. Pero kung ano yung sweldo, yun lang. So bakit mo mamahalin ang JC? Kasi lahat ng effort mo, sulit lahat. Ibabalik niya lahat sa iyo ng bonggang-bonggang results. So cash man yan, incentives man yan, lahat. So paano ba nangyari sa akin to? 1 year and 7 months. Bakit ganito kabilis nangyari yung mga ganitong achievements na pwede naman mas matagal pa. So lahat, parang lagi kong sinasabi, yung JC, binigyan ka na ng cheque na blanco. Ikaw na lang yung maglalagay. Andiyan na yung pangalan mo. Ikaw na lang maglalagay ng amount. Magkano ba yung gusto mong kitain? Gaano mo ba siya kabilis at gaano mo ba siya kabagal gustong kitain? So magbibigay lang ako ng few tips paano ko siya nagawa. This is from my own experience po. Para yung mga professionals natin na nakikinig ngayon, yung mga high profiles natin, maka-inspired tayo ng kahit konti. And sa mga OFW natin na we know na grabe yung sakripisyo, pwede natin tong kapulutan ng konting aral. So basically, sabi ko nga kanina, isa ako sa mga aakalain mo hindi mag-e-excel sa ganitong business kasi sobrang mahiyain. Para po magkaroon kayo ng idea, ang ginagawa ko po before ng accountant ako. After ng trabaho, wala akong ibang ginagawa kundi mag-cross-stitch, magluto, mag-bake. Basically, wala siyang kinalaman sa tao. May mga mahiyain ba dito? Yes! Madami? Yes po. So, ako sa mga mahiyain, Yes, po. ako suggestion ko, bawal maging mahiyain sa ganitong business. Tama Kasi yun. ang business natin is all about people. This is people business. So kailangan matuto tayong mingle sa mga tao, matuto tayong makipag-usap kasi hindi kinakahiya yung business natin. Could you imagine sa panahon ng pandemic, tayo lang yung may ganito kagandang concept, one of a kind na business na hindi lang pwede kang kumita, pwede ka talagang makatulong sa ibang tao. So naniniwala ako na pag natanggal mo yung hiya mo, pagkapal ng mukha mo, pagkapal din ang bulsa mo. Tama ba? Tama. So, I'm sure kung hiyain ka ngayon, isipin mo, walang, sabi niya ni Boss Joe, walang mahiyain na yumayaman. That's right. You have to be brave. You have to be bold. Fortune favors the brave and the bold. So, kailangan mo lakasan ang loob mo. Kailan mo ba kailangan lakasan ang loob mo? Nahihiya kang mag-invite, mag-share ng business sa ibang tao, pero pag wala kang pera, lalakasan mo rin naman ang loob mo mangutang. Diba? So, kailangan ngayon pa lang na nasa JC ka, wala kang sasayangin ng oras. Kailangan mo, lalakasan mo yung loob mo. Tatanggalin mo yung hiya mo. Kasi again, pagkapal ng mukha mo, pagkapal ng bulsa mo. Yes. Diba? Another one, bawal mag-analyze. Yan. Tama talaga. Marami sa atin, bawal kumpara ng mga bagay-bagay. Bakit ang Japanese siomai, bakit itim? Bakit yung siopaw may kulay? Lahat na inanalyze mo. Bakit ang omifit shrimp? Bakit si upline ganito? Bakit si partner ganito? So lahat na inanalyze mo. Para at least magkaroon po kayo ng idea, ang pagiging accountant, wala po kami ibang ginagawa na trabaho kundi mag-analyze. So pagod na yung utak kong mag-analyze. Nung napunta po ako sa ganitong industry, kung bakit naging mabilis yung result ko sa previous company, na matter of less than 2 months, pumasok po ako ng top earner ng buong Philippines. Hanggang nung umalis ako, hindi na ako natanggal sa top earner. Bakit? Kasi nung time na involved ako sa ganitong industry, para po akong infant. Hindi ako nag-analyze. Kung ano lang yung sasabihin, yun lang po yung sinusunod ko. Pag sinabing mag-training, mag-training. Pag sinabing mag-invite, mag-invite. Pag sinabing magpa-pay-in, magpa-pay-in. Pag sinabing magpa-pay-in ka ng multiple accounts, pa-pay-in ng multiple accounts, 15, 31, ganon. So, kung ano yung sasabihin ni Coach
ano yung sasabihin ng leader mo, sundin mo lang kasi wala yan ituturo na hindi maganda. Ang ituturo niyan sa'yo kung paano ka kumita ng malaki, paano ka kumita ng mabilis. Hindi mo kailangan i-analyze. Susundin mo lang, copy and follow lang. Eh yung coach nyo, si Afrenet, grabe. Diyan nga ako lagi nanghihingi ng tip. Lalo na, minaximize ko yan nung nandito yan sa Pilipinas. Di ba? Kasi, grabe ang result niyan. Grabe ang laki ng grupo niyan. So, number 3, ito yung pinakagusto ko. Huwag tayong maging acne or ikta. Ano yung ikta? Alam nyo na naman yung acne, di ba? Alam ko na yan. Ikta, ano yung ikta? I know that already. Grabe tawa nila, oh. In English ko lang po, ikta, I know that already. So, pag sinabihan mo, pag tinuruan mo, alam ko na yan. Isa lang sasabihin ko sa inyo. Pag nandito kayo sa ganitong industry, dapat empty glass kayo. Wala kayong alam. Kung galing ka na sa ibang company, unload mo yung nalalaman mo. Kung wala kang idea, first time ka, magpaturo ka. To tell you honestly, nung bago kami sa JC, kung ano yung, parang ganito yung nung bago kami sa JC, kahit top earner na ako sa kabilang company, everyday nag-training kami. Everyday tinitingnan namin paano yung flow sa office. Everyday pupunta kami ng office, may sign up o wala. Nag-training kami, kumakausap kami ng mga top earners na para malaman namin paano ginagawa nila yung JC. Para kung ano yung nangyayari sa kanila, pwede rin mangyari sa amin. Kasi imagine mo, pag sobrang alam mo na lahat, pag yung nakikita niyo yung dalawang picture, di ba? Pag ikaw sobrang dami mo nang alam, pag dinagyan ka ng kaalaman, aapaw na siya. Yes. Wala ka nang ma-absorb. Eh yung ang alam mo, parang ganito lang yan. Pag sinabi mong, alam ko na lahat yan. Coach, alam ko na lahat yan. Ang question, may result ka ba? Tama. Diba? Kasi bottom line result alam mo nga lahat, hindi mo naman ina-apply. So, wala ka ring result. Kanino ka maniniwala? Dapat dun sa mga leaders mo, dapat dun sa coach mo na talagang meron ng result. Hindi na pinag-uusapan kasi kung susundin mo sila kailangan mo talaga silang sundin. Imagine niyo ako, mas matanda ako kay Coach Ann. Pero nag-submit ako. Bakit? Siya yung may result Sabi ko nung bago ako dito, sige coach, kung ano yung sasabihin mo, yun yung susundin ko. Kasi ikaw yung may result for 10 years, nakita ko yung results niya, yung achievements niya, ba't hindi ko siya susundin? Diba? Ako, yes, mataas ang pinag-aralan ko, cum laude ako, mataas yung position, but then again, wala naman akong result. Wala pa sa 20% ng result niya. So, bakit hindi ko sundin? So, kung nagdadalawang milyon siya, ngayon, nangyayari na rin, nag-1 milyon na rin ako. Pwede ba yun? Yes. So, nakaka-excite, no? And, eto, dapat wag tayong maging emotional. Kasi, pag naging emotional tayo dito, dapat wala ka sa JC. Dapat nandun ka sa pag-aartista. Diba? Alam mo yun, lalo challenge ito sa mga grabe yan. Kasi, maraming mga babae, emotional, maraming mga babae pabebe, maraming mga babae maarte. Diba? So, hindi ka magkakaroon ng 1.5 sa pagiging emotional. Hindi ka magkakaroon ng 5,000 sa pagiging emotional. Kaya nga konti yung mga babae na talaga nag-excel sa ganitong industry. Diba? Kailangan matibay ang dibdib mo. Malakas ang loob mo. Yun ang naging challenge ko nung na-involve ako sa ganitong industry. Sabi ko, bakit? Parang naging palaisipan sa akin, bakit puro lalaki yung nag-excel sa ganitong industry? Kasi hindi sila emotional. Magaling silang mag-handle ng emotions nila. So kailangan, sabi ko, kailangan titibayan ko yung dibdib ko. Lalakasan ko yung loob ko. Kailangan para akong lalaki. But hindi pwedeng masabihan ka lang ni upline. Talagang dinidibdib mo na. Kaya ka ginaguide, kaya ka sinasabihan, para din naman yan sa'yo.
para sa ikagaganda mo. Ibig sabihin, pagka sinasabihan ka or kinokorek ka, para mas mapaganda, para mas mabilis kang kumita. So, bawal ang emotional. Diba? Tanggapin mo, lahat yon constructive criticism. Ako pag sinasabihan ako ni Coach, sige Coach, yes Coach. Yes Coach. Ibig sabihin, hindi pa yan perfect. Hindi pa perfect ang ginagawa mo. Hindi pa okay yung ginagawa mo. Kaya ka sinasabihan. Kaya kailangan mo i-adjust. And, ito, wag na wag kang mag-iisip ng masama sa kapwa. Kung nakikita niyo yung picture, di ba? Iniisip niya, may iniisip siya, sisipain niya yung nasa unahan niya. Pag sinipa niya yung nasa unahan niya, ano mangyayari sa kanya? Sa kanya din naman babalik. Di ba? So, the same way sa ginagawa natin. Huwag mong pag-iisipan si upline. Kung let's say kumikita ang leader mo, tapos ikaw hindi ka kumikita, sasabihin mo, ay hindi ako hahataw kasi si upline lang kumikita. Bawat kilos ni upline, nilalagyan mo ng masamang ibig sabihin. Wag, dapat maging masaya ka sa mga nangyayari. Kay leader mo man yan, kay coach mo man yan. Maging proud ka sa bawat member ng group nyo kung ano yung achievements nila. Kasi that way, magiging maganda yung relationship mo sa lahat. Kasi kung pangit yung iniisip mo sa kapwa mo, pangit din yung lumalabas sa bibig mo. Pangit din yung lumalabas sa actions mo. Tama. So dapat lagi kang positive. And ito pa tip. Ito ang kailangan mong iwasan. Top 3 ay ano yun? Yung inip, yung inis, at yung inggit. Pag ikaw mainipin sa ganitong industry, talo ka. I remember, dumating yung time last year, syempre nagsastart kami sa JC. October, November, December, wala po akong income. Umi-income ako, maliit. Pero hindi ako nainip kasi andun yung vision ko. Yes. Diba? Andun yung vision ko. Kahit wala or maliit ang income ko, hataw lang. Tuloy lang. Punta ng office, kumausap ng tao. Tuloy lang. Everyday consistent. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, walang bagay, walang tao, at walang pangyayari na pwede makapagpatigil sa akin. Kasi nakikita ko yung result eh. Yung mga nangyayari sa'yo, ano lang yan, kumbaga distractions lang yan, obstacles lang yan. Kailangan mo yan pagdaanan. At bawal kang mainis. Hindi pwedeng hindi lang na-deliver yung cover, mas naiinis ka na sa company. Hindi pwedeng hindi ka na nasagot ni upline, nagagalit ka na. Hindi pa lang natutulungan, inis na inis ka na. Diba? Lahat na lang ng maliliit na bagay nakikita mo. Kaya nga minsan ang daming tao na, alam mo yon, dahil sa inis nila, hindi nila ma-appreciate yung ganda na ginagawa ng mga owners. Hindi nila ma-appreciate yung tulong na binibigay sa kanila ng mga coaches nila. Hindi nila ma-appreciate yung mga partners nila na nandyan sa tabi nila na anytime may gagawin sila, pwedeng makatulong. Alam mo yun? And pag meron kang inggit sa katawan, ang hirap mag-move on. Ang hirap mong makuha yung result mo. Kasi bakit? Yung nananalaytay sa'yo, puro inggit. Instead na ma-challenge ka or maging happy ka sa results ng ibang tao, panay inggit yung nasa katawan mo. Tama ba? Tama eh. And ito, tip ko on the positive side. Dapat marunong kang mag-participate. Paano participate? Pag sinabi ni coach, attend kang Zoom. Pag new partner ka, huwag mong kasawaan, sabi nga ni Sir Eric kanina, attend kang Zoom. Pag may meeting, attend kang meeting. Or pwede mo message ang team leader mo, pa-mentor ka, pa-coach ka, di ba? Para mas madali mo magawa yung business. At hindi rin ibig sabihin sa mga new partners natin na pagbago ka, ipapakilala ka lang na, let's say, si Jean yan, bago yan. Si Jean yan, bagong partner namin yan. Huwag mong papayagan na ganyan ka lang ipakilala. Kahit na bago ka, kaya mo kumuha na results. Kahit na bago ka, pwede kang maging top earner. Kasi wala naman sikreto sa ganitong industry.
'di ba? Mas masarap na ipakilala ka na bago ka, si Jean yan, bagong malupit namin yan. 2 weeks pa lang yan, pero dami ng directs niyan. 2 weeks pa lang yan, ganito na kinita niyan. 1 month pa lang yan, pumasok na yan ang top earner. Kasi magiging proud sa iyo ang grupo mo pag ikaw mismo, bago ka, nakakakuha ka ng results. At lalo na challenge yan sa mga old partners. Hindi pwedeng taga-palakpak ka lang lagi. Hindi pwedeng taga-bridge ka lang lagi sa group chat nyo. Ay, ang galing, may bagong sign up. Ay, ang ganito, congratulations. Dapat, wag na wag mong papayagan na ang sarili mo is laging taga-palakpak. Anong mas masarap, yung taga-palakpak ka or ikaw yung pinapalakpakan? Napalakpakan! Siyempre, yung ikaw yung pinapalakpakan, di ba? Ikaw yung nakaka-inspire. Ikaw yung nag-share. So dapat, yan yung goal mo. Marunong kang mag-participate. Participate sa pagkuha ng results. Participate ka sa pagkuha ng achievements, lalo na sa Team Pride, di ba? Meron Team Pride ang JC. So, di ba masarap na makita mo yung pangalan ng grupo nasa billboard ng EDSA, proud ka, uy, grupo ko yan, di ba? So dapat participate ka. Pag nakakuha ka ng free car mo, sobrang mapaproud sa'yo si Coach Brenet. Pag nakakuha ka ng results mo, matutuwa yan. So you have to participate sa lahat ng activities ng group. Kasi bakit? Business mo to eh. Wala namang ibang magiging proud din yan pag nakakuha ka ng result, kundi sarili mo. Ako, sobra akong, sabi ko nga kanina lang kay husband, grabe no, yung few months pa lang, tapos ganito na nangyayari, nagkakaroon ka ng milyon, may libreng phone, may Rolex, kahapon bumili kami ng LV, sama-sama kami eralista, tapos kanina kumuha kami ng cheque ulit. Alam mo yun, nag-replenish na kaagad yung cash mo. Diba? So, dahil yan sa pag-achieve mo sa mga bagay-bagay. And of course, ito lagi ko itong naririnig sa pinaka-grand coach nyo. We have to be grateful always. So, lagi kang thankful sa lahat ng nangyayari dapat. Kay masamang nangyari yan sa'yo or magandang nangyayari sa'yo, you have to be thankful. Hindi lahat ng nangyari ngayong pandemic is pangit, di ba? Hindi dahil pinagsasalamat natin na nagkaroon ng pandemic. But then again, yung sitwasyon na to, sabi nga natin, depende yan kung paano ka kasi mag-react. 10% lang yan yung reaction, 90% solution dyan. So, kahit may pandemic, maging grateful ka pa din na safe ka. Kahit may pandemic, grateful ka pa rin na may JC, na may Boss Joe, na may Boss Carl. Grateful ka sa company. Maging grateful ka na may coach ka na kagaya ng coach nyo, na bukod sa magandang lalaki, grabe magkaroon ng result. Ganon. Diba? Grabe ngiti niya for sure dyan. Grabe diba? yan. So, lagi kang, kahit masama pakiramdam mo, post ka pa rin sa Facebook. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sobrang ganda nangyayari. Kasi na-attract mo, kahit hindi maganda nangyayari dyan sa'yo, hindi maganda pakiramdam mo, pero na-attract mo, positive pa rin. Bakit? Grateful ka eh. Blessed ka. Feeling blessed ka lagi. Laging nakikita ko yung post ni Coach Brenet, lagi sinasabi, forever grateful po. 'Di ba? So, pag naging positive yung man ng Facebook mo lagi, pag naging positive ikaw, yung naa-attract mo, yung mga maraming prospects. Kasi sasabihin nila, grabe naman to, kahit pandemic, laging ang postings nito positive. So, hindi mo namamalayan na i-inspire mo ang maraming tao. Kahit through Facebook lang yan, ma-inspire mo sila. And of course, no, sabi ko nga, pag inalam mo yung business, benefit sa'yo kasi lahat matututunan mo, mas magiging madali sa'yo. But then again, ang skills, just 20%. Ang attitude pa rin talaga ang magdadala sa'yo sa success. Kasi kung titingnan natin, kahit gaano ka kagaling sa ganitong industry, kung sablay ang attitude mo, wala. Hindi mo pa rin makukuha yung success mo. Kaya ganyan ang success ng coach nyo. Kasi grabe naman talaga ang pagka-humble niyan. Kahit ganyan na yung ini-income niya,
grabe pa rin yan makiusap, grabe pa rin yan mag-support, grabe mag-serve sa ibang team. So, kung titingnan natin ang attitude pag kinumpute mo yan sa Alphabet, 100%. So, hindi pwedeng may alam ka lang pero sablay ang ugali mo. Hindi pwedeng magaling kang mag-present, sablay naman ang ugali mo. So, lahat yan kailangan. May alam ka sa business, sinusunod mo yung system ng group nyo, plus if ang attitude mo is okay, for sure, ang layo ng mararating mo. Ako simula nung nag-start ako dito, income lang po yung tumaas. Kumbaga, bulsa lang yung nag-change. Pero kung paano ako nag-start sa ganitong industry, until now, the same pa rin. Tumutulong pa rin ako sa mga new partners, kumakausap ko ng mga new partners. Ako pa rin ang nagsiserve sa kanila kahit na ako yung pinaka-grand leader ng Team Global. So lahat yun, kailangan ang puso mo is para tumulong sa mga tao. Same way din ng ginagawa ng mga owners natin. Pwede naman hindi na gawin ng mga owners natin ang mag-live every Monday. Pero ginagawa nila in support sa atin ng mga distributors, 'di ba? Kasi ang gusto nila makatulong. So pag ang puso mo is naandun para tumulong sa mga tao, yun din talaga ang lalabas sa'yo. So, mas madali mong ma-attract yung mga tao, mas madali mong magagawa yung negosyo mo. And of course, sabi nga natin, your attitude determines your direction. So, tingnan mo ngayon kung ano yung progress mo ngayon sa JC. Tingnan mo kung gaano ba ang gusto mong kitain dito. Kung hindi mo pa nare-reach yung gusto mo, malamang kailangan mong mag-adjust kung ano man yung attitude mo ngayon or character mo ngayon na pinapakita sa business. Kasi ibig sabihin, sabi ko nga lagi, kung hindi pa binibigay sa'yo, ibig sabihin may kulang pa. Si Lord naman, yung nasa taas, hindi yan tumitigil. Hindi yan binabaliwala lahat ng effort mo. Pag nakikita niya na deserve mo na, ibibigay niya na. So, ako, panghuli, no, ano man yung ginagawa mo ngayon, ano man yung trabaho mo, ano man yung business mo ngayon, OFW ka man ngayon, isa lang yung reason bakit tayo nandito sa JC. Ano yon? Magkaroon ng maraming income, maraming pera, honestly. Yes. So, ano yung bottom line doon? Ang bottom line, kaya natin to dinadagdag kahit na busy tayo. Dinadagdag natin to kahit malayo tayo sa family natin. Kahit na minsan wala tayong tulog, puyat tayo, pagod na yung katawan, lupa mo, dinadagdag mo to. Basically, it's because gusto nating magdagdag ng income. Yung salute ako sa mga OFW kasi bakit? Swerte mo kung ang family mo nandyan, kasama mo. Pero pag hindi mo kasama ang family mo, sobrang salute ako dyan. Hindi po madali ang maging OFW. Hindi madali na iwan mo family mo 1 year, 2 years, hindi madali. Hindi madali na maisipin ka dyan, hindi madali na naho-homesick ka dyan. So, ngayon na nandito ka sa JC, nandito ka na ginagawa mo na, dapat wala ka nang sasayanging oras. Okay lang yan, mapuyat ka. Okay lang yan, mapagod ka. Ako lagi kong, kahit pagod na ako, kailangan ko pa rin kumausap. I-idlip ko lang yan ng 10 minutes, 15 minutes, go na ulit ako dyan. Kasi bakit? Ang daming nagtitiwala. Hindi mo pwedeng pabayaan bawat tao na nagtitiwala sa'yo. It's not all about money lang. It's not all about income. Ang kailangan mo, once na may nagtiwala sa'yo, kailangan mong alagaan. Kailangan mo silang tulungan. Kasi bakit? May pangarap din yan. At masarap sa pakiramdam pag ang bawat pangarap ng mga tao na nasa organization mo is natutupad. 'Di ba? Marami kang mabagong buhay. Marami kang na-inspire, marami kang nabibigyan ng impact. Hindi lang sa sarili mo, buong family mo, buong tao, hindi lang din sila, pati pamilya nila, mababago mo yung buhay ng family nila. And kumbaga, challenge ito sa mga OFW na ito lagi kong maririnig to. Maraming OFW may ibon. Ito, share ko na lang. 4, saan ka bang klase dito ng OFW? Number 1, ikaw yung tipo ng OFW na may pera. Bili ng
budgets doon. Okay lang pag uwi mo ng Pilipinas, wala kang ipon. Bakit? Napasaya mo naman yung family mo eh. Pero kahit pagod yung katawan lupa mo, kailangan mo bumalik. Kasi bakit? Walang income. Diba? Nangyayari. Or ikaw pa yung pangalawang OFW na ipon ng pera, paggawa ng bahay, bili ng furnitures, bili ng appliances, okay lang kahit pag uwi mo, wala ka ulit ipon. Bakit? Nakikita mo pinaghirapan mo. Solve ka na doon. Pero anong next na gagawin mo? Pag uwi mo ng Pilipinas, wala kang pera. Ang gagawin mo ulit, babalik ka ulit ng abroad. Kaya nga yung iba sa inyo, malamang 4 years na, 6 years na, 10 years na, 15 years na. At hindi na mamalayan, tumatagal na. Or ikaw yung pangatlong OFW na nag-iipon ng pera para pag-uwi ng Pilipinas, magnegosyo. Pag-uwi ng Pilipinas, puro idea lang. Pero hindi nakapagtayo ng negosyo. Tama. Naubos yung pera. Anong tendency mo? Babalik ka na naman ulit. Diba? Or ikaw ngayon yung pang-apat na OFW na nag-ipon ng pera, nakakita ng ganitong opportunity, ginawa yung ganitong opportunity. I believe ikaw yun. Kasi nandito ka ngayon sa JC at nandyan ka sa ibang bansa. Anong gagawin mo? Kailangan mo na talaga ito hatawin. Para if you decide na for good sa Pilipinas, hindi mo na kailangan magpamili pagdating mo ng Pilipinas. For good, maraming gusto for good. But then again, 2 months, 3 months, wala na silang ipon. Kahit ayaw na ng utak nila, ayaw na ng katawan nila, na bumalik na ibang bansa. Kasi ang nasa utak nila for good na. Pero yung bulsa, sinasabing hindi pa for good. At ito yung chance mo ngayon, kung ikaw yun, na nandito na at nasa ibang bansa ka ngayon. Binigyan ka na ni God ng chance na makita yung ganitong gandang industry. Binigyan ka na ni Lord ng chance na mag-work out ito. Na habang naandyan ka, yes, mapapagod ka. Yes, mapupuyat ka. Yes, mahihirapan ka. But mamimili ka lang ng hirap mo. Mahihirapan ka ngayon, bandang uli, okay ka na. Kuha mo tayong freedom mo. Kuha mo financial freedom mo. Or mamimili ka ng hirap mo. Maghihirap ka hanggang pagtanda mo. Andyan ka pa rin sa ibang bansa. Yung oras mo sa family mo, hindi mo na bibigay. Diba? Maganda ang technology ngayon. Nag-uusap-usap tayo. Kahit nasa ang lugar ka, nakakausap mo everyday family mo. Pero mahirap ang mga malalamig na gabi sa may mga asawa. Mahirap i-kiss yung mahal mo sa buhay na namimiss mo. Nakausap mo lang sa phone. Mahirap yakapin yung mahal mo sa buhay na nandyan lang sa phone. So ikaw ngayon na nasa ibang bansa, pagkakataon mo na to, lahatawin. Lahatawin talaga ng sobra. Kasi hodang mahirapan ka, kasi hodang alam mo yun, mapuyat ka. Kasi pag uwi mo ng Pilipinas, dire-diretso ka na. And this industry is sobrang appreciated ko kasi ang goal ko nung nag-start ako with JC is full time. Maparesign ko yung husband ko na ang work niya is nasa BPO. And sobrang proud ako ngayon kasi last day niya na po ng December 12. Finally, happy unemployed na siya. So, andun na, save na kami ng oras, save na kami ng gagawin, save na kami ng vision, save na kami ng results na i-achieve, di ba? So, masarap kasi bakit? Magkasama kami isang bahay lang. Hindi mo kailangan i-sacrifice yung oras. Hindi mo kailangan i-sacrifice na malayo ka sa pamilya mo. Lalo na may anak ka, di ba? And sobrang ko na nakuha yung time nyo. Sobrang thank you team believers na nakapag-share ako. Pwede nyo po akong i-add sa Facebook. Pakilala lang po kayo. Anytime po, pwede tayong magkaroon ng mga konting mentorings and coachings. And hindi ko naman yan kaya tanggihan ng coach nyo kasi sobrang lagi din po ako dyan nagpapatulong. And grabe yan tumulong. Minsan, pagsisend yan sa akin ng video, ng mga downlines ko na nandyan sa Qatar. And sobrang thankful po sa lahat. Isang industry lang po tayo, isang company lang po tayo.
pwede po tayong magtulungan para po mas makakagaan sa bawat isa. And this is Jean Orgiola po, your general accountant na partner. Welcome to the Good Life. Thank you po, Coach Jean. Thank you po. Thank you po, ma'am. Salamat po. Very inspiring po, ma'am. Hindi nyo 119, no? Grabe. Thank you so much. Grabe yung impact nyo sa amin na learnings and trainings na all out. Ang sarap. Ang sarap kasi maraming natamaan. Di ba? Oo. Baka mamaya magalit kayo sa akin na ano yan, i-take siya as inspiration, as a positive or positive criticism. Para po yan sa inyo, para po yan sa lahat. Ayun o. Nakaka-inspire po kayo. Yun! Coach Gina, picture Pogit, ang ganda. Madilim lang po ngayon, kaya hindi po ako masyadong Anyway, thank you so much po, Coach. Thank you so much. Thank you po, Ma'am ma'am. Jean. Grabe po. Salamat po. Power po talaga. Thank you. Talaga. Thank you po. Grabe. Thank you so much po. Grabe.